Okay, uwi na tayo. Tapos na tayo sa 8 hours shift. Yes. And ngayon ay time to go home na at i-relax ang katawan sa nag-iisang araw na day off. Yes, isang araw lang ang day off ko ngayon. Wala. Talagang isa lang ang binigay. But that's okay. At ang gagawin ko ay, ako ay magre-review uli as usual. Yun ang buhay ko. Mag-review. Okay? O tayo ay magkukwentuhan tungkol ito dun sa yung katrabaho ko. Ikukwento ko sa inyo yung sabi niya, nagkukwento siya, lagi daw siyang, basta, ang kwento niya is lagi siyang walang pera. Pero solo lang naman siya sa buhay. Tapos wala din siyang masyadong binabayaran. Sabi ko sa kanya, ano bang binabayaran mo? Ba't lagi kang walang pera? Dalawa-dalawang trabaho mo. Sabi ko sa kanya ganun. Dalawang trabaho niya eh. Isa dito sa amin, tapos may isa pa dun sa Subway. Gumagawa ng sandwich, yun. Ang totoo sa malaki ang sahod dun Kasi alam ko sa Subway parang $17. Tapos yung kanya, ganun din, $17 din yata yung kanya or 18. Ang laki nun Sabi ko, ano bang binabayaran mo? Sabi niya, kulang daw eh. Binabayaran daw niya is yung kanyang phone bill. Tapos, ano pa? Auto insurance ba? Napanggit ba niya na may sakyan siya? Auto insurance yata. Yeah, yun lang dalawang yun ang binabayaran niya. Tapos sabi ko, yun lang pala ang binabayaran mo. Hindi dapat naiipon mo yung sahod mo para makabukod ka na. Kasi hindi pa daw siya makabukod. Nagkukwento siya na hindi daw siya makabukod-bukod. Dahil nga, wala daw siyang pera. At hindi daw niya kayang mabuhay pa ng kanya. Nakatira pa rin siya dun sa nanay niya. Ngayon, yung nanay niya ay nakatira lang din dun sa boyfriend. Ngayon, parang nag-away. Nag-chismisan na tayo dito, no? Nag-away yung mag-jowa. Kaya maghihiwalay na sila. Ngayon is, kailangan nila humanap na ng sariling bahay. So, ganun din yung nanay niya. Wala ding sarili pang bahay. Nangungupahan lang din at nakikitira lang din sa boyfriend niya. Kaya itong masasabi ko, mahirap na asa mo talaga yung buhay mo sa iba. Mahirap na isandal mo yung buhay mo sa iba or isugal mo yung buhay mo sa iba. Yes. Ganito kasi siya. Sabi niya sa akin, ate, wala ate ang tawag niya sa akin pero hindi naman siya Pilipino. Tinuturuan lang kasi ng Tagalog. Yun, nung dati naming katrabahong Pilipina. Yun nga. Kanya, ate, ihanap mo nga ako ng mapapangasawa. Sabi niya ganun. Ihanap mo nga ako ng magiging boyfriend ko. Natutulungan ako financially. Sabi niya ganun. Sabi ko, ay nako, sa isip ko, gusto ko sana sabihin na wag yan ang maging layunin mo sa buhay na ang umasa sa ibang tao financially. Dapat, ano mo yung sarili mo, iangat mo yung sarili mo. Dapat, i-equip mo yung sarili mong i-build up mo. Huwag ka maghahanap ng lalaking dahil kailangan mo lang ng masasandalan, mahirap yan. Alam mo kung bakit? Yun, ito yung gusto kong sabihin sa kanya pero hindi ko na nasabi sa kanya. Dahil baka hindi niya ako maintindihan. Pero ito masasabi ko sa inyo, pag ganun ang ginawa ninyo, na maghahanap lang kayo ng tao, ng lalaki, or kasi naman ng tao na dahil kailangan nyo na masasandalan nyo para matulungan kayo, para sa mga pang-araw-araw nyong pangangailangan, or para masustentuhan ang inyong pamumuhay, sabi ko sa inyo, hindi maganda pag ganun ang layunin ninyo. Kasi, yung ganyan is temporary lamang yan. Okay? Hindi siya panghabang buhay, hindi siya permanent. Kaya kung ako sa inyo, yung sarili nyo ang paglaanan nyo. Yung sarili nyo ang pag-ipunan nyo. Yung sarili nyo ang i-equip nyo. Yung sarili nyo ang paghandaan nyo. Okay? Anong tawag dito? Yung parang lagyan mo ng bala. Para pagdating ng panahon is hindi ka talo. Holy shit. Ano to? Ay, ninervyos ako doon kasi naharang ako ng pulis sa loob ng base. Grabe. Ano ba yan? Takot naman ako. Kala ko kung anong kasalanan ko. Kung may nagawa ba ako, nalabag ba ako na batas. Sabi niya, meron lang daw silang nira-random search daw. Pero hindi naman sinabi kung ano yung sinesearch nila. Tapos, nakita nila itong camera. Tinanong ko kung anong sinesearch nila. Sabi niya, wala lang. Isi-search, ano yun? Ang paliwanag nila is hindi acceptable. Sabi niya, wala lang. Ayan lang namin. Ginagawa namin ito sa
lahat ng mga random na isi-search namin. Hindi niya pinaliwanag ng maayos. Tapos, nakita niya yung camera ko. Ako pa naman yung nagbablog. Ito nga ang microphone ko yung nakadikit pa sa aking damit. Tapos, yung camera ko, ito nga ang hawak kong camera. Pinatay ko muna siya at nilagay ko dun sa nakita niya rin. Tapos, nakita niya itong camera ng sasakyan ko. Tinanong niya. Sabi niya, yung camera mo ba nakabukas yan? Sabi niya ganun. Sabi ko, hindi. Nakapatay. Sabi ko ganyan. Kasi para sa kaalaman mo, sabi niya ganun, bawal mag-record, video or mag-record ng camera dito sa ayan. Dito sa loob ng base. Sabi niya ganun. Sabi ko, wala, patay yan. Sabi ko ganyan. Tapos itong camera ko, napatingin din siya din sa camera ko. Nakalapag naman siya. Tataka siguro bakit may camera ako dito. Yun. Pero hindi naman niya hinawakan, tiningnan lang. Pero yun nga, na pinabuksan niya yung lahat ng aking pintuan ng mga kotse ko, pati yung likod ng sasakyan ko, pinabuksan niya din. Yun, ninervyos tuloy ako. Ang hanap nila, tinanong niya kung nasan yung ID ko. Yung ID na nandito ko, yung driver's license. Tinanong ko siya, anong klaseng ID bang kailangan mo? Yung military ID or yung driver's license? Sabi niya, kahit driver's license, sabi niya gano'n. So, binigay ko. Hindi ko pa makita yung military ID ko kasi siguro nandun na nasa ilalim na ng bag ko. Kasi makalat yung bag ko, kaya nalaglag siguro sa bulsa. Ayun, hindi ko na makita. Kaya ang binigay ko na lang sa kanya, yung madali kong makita yung driver's license. Kasi nakuha ko agad yung wallet ko. Binigay ko yun sa kanya. Tapos yun. Wala, pinagtitingnan niya lahat. Pati yung, basta kung ano nung kinutingtingin niya, pero mas na-intrigue siya dun sa camera. Dito, yung camera ng sasakyan. Bakit daw may camera doon yung sasakyan ko? Di ka nagamit ng camera mo, sasakyan mo, para pag nabangga ka, meron kang pruweba, di ba? Yun, pero hindi ko naman masyadong ginagamit. Ginagamit ko lang siya pag magdadrive sa malayong lugar. Yun. Pero buti na lang at hindi talaga ito bukas. Diyos ko, kung nagkataon, yari ako. Kasi bawal pala. Malay ko, hindi naman sinabi sa akin na bawal, nung dati na bawal pala. Baka inaano niya ako. Kung ako ba ay, anong tawag dito, illegal dito, illegal immigrants, parang gano'n. Siguro gano'n yung hinahanap nila. Kahit hindi nila ipinaliwanag sa akin kung ano. Di ba dapat napaliwanag nila yun? Kung bakit nila ako pinatigil? Kaya tinanong ko siya. Sabi ko, bakit niyo ako pinatigil? At nag-search kayo dito sa kotse ko. Sabi ko sa kanyang gano'n. Yun nga ang paliwanag, hindi malinaw yung paliwanag. Basta lang daw, ginagawa lang daw talaga yun nila sa na random check nga daw sa bawat mga patitigilin nila. Really? Ewan ko sa kanya. Kung bakit parang tamang-tamang ako lang talaga yung pinili nila. Ang dami nagsidaan dun sa unahan ko. Yun. Kaya ninervyos ako. Pero wala naman akong ginagawang masama. Kaya okay, binigay ko pa rin sa kanila. Yun. Lalaki, medyo yung nagsisearch na lalaki, medyo intimidating ang dating, sabi niya. Parang hindi siya convincing, yung look niya, yung mga tingin niya sa akin. Sabi ko, ano kayong problema nito mga to? So, iniisip ko baka ganun, or ewan ko kung kung anong nasa isip ko, or nandoong isipin ko na baka sila kung ako ba spy, or inaanay nila kung may nag-i-spy ba. Hindi ko alam. Daming tanong sa isip ko kung bakit. Yun. Kasi kanina, yun nga, pagdaan ko doon, wala naman ako nakita silang pinatigil eh. Ako lang talaga yung pinatigil nila. Hindi ko alam kung dahil nakikita na ba nila ako noon na nagdadrive, na may camera siguro, ewan ko. Sa camera sila na trigger, hindi ko alam. Pero sabi ko nga, hindi naman ako nagka-camera na nagbibideo sa kanila, no? Sa akin lang ako nagbibideo sa sarili kong mukha. Yun, hindi naman ako nagbibideo sa labas ng, yung sa loob ng base. Hindi naman. Pero ewan ko, hindi ko alam kung ano talaga yung rason kung bakit. Pero mamaya magtatanong-tanong ako dito sa iba kung bakit may pinatitigil na sasakyan sa tabi. Yun, para i-search. Di ba ganun? Tinanong naman nila ako, sabi niya kung pwede daw i-search ako. Yun nga, tinanong niya ako, sabi nung naka-uniform na babae, ma'am, kung pwede po bang patigilin kita, sabi niya gano'n. Pinatabi nila ako eh. Nakatabi na ako, tapos saka pa sila magpapaalam.
Sabi niya, pwede ba na i-search namin yung kotse mo? Sabi niya gano'n. Sabi ko, bakit? Anong pagkakamali ko? Wala naman, isi-search lang namin, sabi niya gano'n. Pwede bang mahingi ang ID mo? Sabi niya gano'n. As binigay ko, ay, Diyos ko, kaloka itong araw na to. Yan. Pero okay naman, wala namang sinabi na ano. Basta pinag-check niya yung mga salamin, yung glove compartment, tiningnan din nila, pati yung aking trunk, tiningnan din nila. Pinabuksan din sa akin nga yung mga pintuan, tapos tiningnan niya yun, siguro mga packet-packet ng yung mga pintuan, yun. Ha, grabe. Titingnan ko pala yung aking mailbox kung meron ng dumating na mail. Baka dumating na yung libro ko. Pero sabi, bukas pa daw darating yung libro ko eh. Yun yung aking pagpapraktisan na libro. Practice test siya para mas maganda. Kasi nahihirapan akong magbasa-basa sa computer. Kasi parang hindi ko mabasa lahat. Parang pakiramdam ko yung mas maganda kapag libro talaga. Yun. Okay. Titingnan natin ang laman ng mailbox. Kung may laman na ba. Sandali. Okay. Wala pa yung libro ko. Hindi pa dumating. Ano kaya? Napansin kaya nila itong microphone ko? Yan. Siguro, napansin din nila. Nakalimutan ko rin namang tanggalin itong microphone ko. Ang una kong natanggal is yung camera. Dali-dali ko siyang tinanggal nung pinapara nila ako. Yun, pinatabi nila ako sa tabing daan. Diyos ko, kaloka. Pero kagaya nga ng sabi ko, wala naman akong ginagawa, ba't ako matatakot? At kung iniisip ko naman na dahil akala ko ay tingin nila sa akin ay immigrant, yung kagaya sila yung parang ICE ba, yung mga naghahanap ng mga illegal immigrants, ganun. Yun ang iniisip ko, baka ganun. Pero hello, ay wala silang nakita kasi nga binigay ko yung ID ko sa kanila, makikita naman nila yung record ko. Kapag binigay mo yung ID mo sa kanila, pwede nilang i-search at lalabas doon kung ikaw ay illegal or hindi. Ayun, ay nakita nila at lumabas naman doon na ako ay talagang hindi illegal, no? Yun. Kalokang araw na to. Anyways, andito na ako sa aming bahay. Ako ay, may aso. Hi dog. Yun, ako ay uuwi na. Parang na-offend ako dun sa random search na yun. Dahil yun pala ay para i-search yung sasakyan mo. Para pala yun sa anti-terrorism. Putang giba, do I look like anti-terrorist? Yun. Pero hindi pala naman. Hindi naman ako mukhang terrorist, kumbaga. Kaya lang is mandatory pala talaga yun at legal naman yun na talagang ginagawa yun. Lalo pa ngayon sa mga nangyayari sa kaguluhan ng mundo, kaya nag-iingat lang talagang installation. Kaya ayun, chinek yung, hindi lang naman pala ako yung na-check kumbaga. Kaya nga random search kung sino yung maisipan nilang i-check kumbaga. Bakit random? Hindi lang ako. Yan patanong lang ako. Baka naman na-search na yung nasa unahan ko, hindi ko lang nakita talaga. Yun. Hindi ko alam. Basta, siguro nag-iingat lang talaga sila. Yun talaga yung talagang patakaran sa loob ng base na sinasagawa ngayon. Kaya mahigpit sila ngayon. So, tinitingnan kung ako may mga, mga weapons at kung ano-ano pang mga, yung maging terrorist, anti-terrorist para sa bansang ito kumbaga. Yun. Pero doesn't mean na ako ay mukhang terrorist, parang ganon. Talaga lang na napatao na, yun nga, doon pa ako dumaan. Sana hindi na ako doon dumaan. But anyways, yun, wala namang pangyayari at okay na naman. So, kaya hindi ko na dapat pakaisipan pa. Ang gawin ko na lang is, pagtuunan ko na lang yung mas kailangan kong pagtuunan ng pansin. Kagaya nitong homework ko. Yun, magagawa ko ng homework ngayon. Kahit maligo na lang muna ako. Para dire-diretso ang aking paggagawa ng homework. Tapos sabay tulog na pagkatapos, diba? Yun. Alright, maliligo na lang muna ako. Para mamaya hindi ko naiisipin kung maliligo pa ba ako or wag na. Yun. Alright. Bye you guys!